Ang pamagat po ng ating episode ngayong gabi ay ang lumang cellphone. Ako si Karen, 35, isa sa masugid na kolektor ng mga gamit at kakaibang mga vintage na items. Noon po yun. Ngayon, itinigil ko na ito dahil sa isang makapanindig balahibong karanasang hinding-hindi ko malilimutan. Nagsimula ang lahat sa isang online auction. May nakita akong isang vintage na cellphone. Isa sa mga unang model na lumabas. Sleek, mukhang rare, at first edition ng isang kilalang cellphone brand nang naglabas sila ng camera sa mga cellphone noong early 2000. Naglagay ng note ang seller, found in an abandoned building. Selling as is. Warning, do not attempt to charge or use the camera. Dahil sa huling babala, lalo akong nainganyo. Sa isip ko, ito na ang perpektong addition sa koleksyon ko dahil may misteryo. Kaagad ko itong binili. Nang dumating ang telepono, nagulat ako sa lamig nito. Kahit na nasa loob ng isang kahon, ramdam ko ang lamig na nagmumula rito. May mga bakas ng kulay kalawang na parang dugo sa gilid ang casing ng cellphone. Sinalungat ko ang babala ng seller. Agad ko itong isinaksak sa charger. Matapos ang ilang minuto, umilaw ang screen. Wala itong passcode. Agad akong nagpunta sa gallery. Wala itong laman maliban sa isang folder na pinangalanang Selly. Sa loob ng folder, may isang larawan lamang. Isa itong tila selfie ng isang babae. Maputla, may mahabang itim na buhok at nakangiti. Ngunit ang ngiti niya ay hindi umaabot sa mata. Tila pilit, malungkot at malamlam ang kanyang mga mata. Sa likod niya, malabo ang background. Mukhang nasa loob siya ng isang lumang ospital o silid. Dahil sa nakita kong larawan sa lumang cellphone, hindi ako makatulog noong gabing iyon. Paulit-ulit kong tinitingnan ang larawan. Parang may power ang mga mata niya na pilit akong pinapanatiling gising. Kinabukasan, may nagbago. Habang naglalakad ako sa kalye, napansin ko na gumalaw ang wallpaper ng telepono. Ang litrato ng babae ay nakatingin na sa ibang direksyon kaysa sa nakita ko kagabi. At doon na nagsimula ang mga kababalaghan. Sa tuwing tinitingnan ko ang telepono, nag-iiba ang ekspresyon ng babae. Minsan, nakangiti siya. Minsan, nakatitig siya sa akin na parang galit na galit. Minsan, umiiyak siya at parang dugo ang kanyang iniluluha. Pero ang pinakang nakakatakot ay noong gabing nakaupo ako sa sala. Kinuha ko ang cellphone at nang tiningnan ko ang litrato, hindi na nag-iisa ang babae na nasa larawan.
Sa likod niya, sa madilim na bahagi ng background, may isang anino. Hindi ko makita ang mukha nito, ngunit ramdam ko na nakatitig din ito sa lente ng kamera at parang tumatagos ang titig nito hanggang sa akin. Nakasulat din sa salamin ang mga katagang, "Kunin mo ang akin at kukunin ko naman ang iyo." Doon ko lang napansin ang mahiwagang mga katagang ito na nasa salamin sa likod ng babae. Pagkabasa ko ng mga katagang ito, nagsimula ng mag-umpisa ang mas matinding mga paranormal na pangyayari. Sa tuwing natutulog ako, nararamdaman ko ang lamig sa aking tabi. At sa bawat gising ko naman, may kulang o kaya naman mga nawawalang gamit sa bahay. Mga maliliit na trinket o palamuti, isang souvenir na mahalaga sa akin at kung ano-ano pa. Sa tuwing tinitingnan ko ang larawan, naririnig ko ang boses ng babae na paulit-ulit na bumubulong. Gusto ko ang kaluluwa mo. Gusto ko ang katawan mo. Gusto ko ang kaluluwa mo. Gusto ko ang katawan mo. Gusto ko ang kaluluwa mo. Gusto ko ang katawan mo. Nawawala na ako sa focus dahil sa paulit-ulit na bulong na ito. Hindi ko na alam ang totoo at ang ilusyon. Ang mukha ng babae sa telepono ay parang nakalabas na sa screen at nakatitig sa akin sa dilim. Nagpa siya akong itapon ang telepono. Pero sa tuwing itatapon ko ito, bumabalik ito sa akin na para bang ayaw akong lubayan ng espiritu. Natapos ang bangungot nang sinubukan kong burahin ang litrato. Habang hawak ko ang telepono at pinipindot ang delete, biglang umilaw ang flash at nag-init ang telepono. May matinis na sumigaw mula sa speaker. Pagkatapos nun, namatay ang telepono at hindi na muli itong umilaw. Hindi na rin ako kailanman nag-ipon ng vintage na gamit na may mga babala. Kaya mga kapatid, huwag basta-basta kumukuha ng mga bagay na pinaglumaan mula sa mga hindi mo kilala dahil baka ikaw pala mismo ang makuha mula katawan hanggang kaluluwa. Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TRUENETWORK PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.